Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga, Father. Araw ng Sabado sa ikalabing-apat na linggo sa karaniwang panahon, sa ating unang pagbasa mula sa aklat ng Henesis, narinig natin ang pagtatapos ng kwento ng buhay ni Jacob at nagtapos ito sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Nitong mga nakaraang araw, pinagnilayan natin ang naging buhay nitong si Jacob sa piling ng kanyang mga anak at kung papaanong dahil sa inggit ang magkakapatid ay nagkaisa na si Jose na kanilang kapatid na mukhang paborito ng kanilang ama na si Jacob ay gawan ng hindi maganda. Nariyan yung itinapon sa balon, nariyan yung pinag-isipan na patayin, pero sa katapusan, nagkasundo sila, ipagbili na lang sa mga ngalakal. Napakahirap ng naging sitwasyon na ito ni Jacob. Ang kanyang mga anak ay nagkakasundo, nagkakaisa laban sa kanilang sariling kapatid. At kung sinusundan natin ang kwentong ito sa unang pagbasa, talagang kapupulutan natin ito ng magandang aral. Halimbawa, sinasabi natin sa kwento ng buhay ni Jose at ng kanyang mga kapatid, matututunan natin kung papaanong ayusin ang problema sa pagitan ng magkakapatid. Araw-araw, mayroon akong ipinopost sa Facebook na points for reflection from our first reading, gospel reading, o responsorial psalm. Itong kwento tungkol kay Jose ay naging napaka-interesting sa lahat ng mga sumusubaybay dun sa Facebook post. Ilang araw ang nakakaraan, ang ipinost ko doon galing sa first reading ay ang mga salita na nagsasabi how to fix a broken relationship. Galing yon sa first reading sa kwento ni Jose. At may mga nagtanong sa akin, nag-PM, sabi nila, how, Father? Papaano, Father? Kasi nga, ang points for reflection, how to fix a broken relationship. At ang sagot ko sa kanila, please reflect on the reading. Kasi nakalagay naman doon, ang points for reflection ay mula sa pagbasa ngayong araw na ito. Pagnilayan ang unang pagbasa. At ngayon, sa katapusan ng kwento ng buhay ni Jacob, narinig natin kung papaanong si Jose na ginawa ng hindi maganda ng kanyang mga kapatid ay nagpatawad ng lubos sa mga kapatid na gumawa ng hindi maganda sa kanya. At ang sabi niya sa kanyang mga kapatid na humihingi ng tawad sa kanya, ipinagkaloob ng Diyos na mangyari itong karanasan natin bilang pamilya, sapagkat meron siyang magandang plano para sa atin. Kaya huwag na kayong mag-alala na baka gawan ko kayo ng hindi maganda sa pagkamatay ng ating Ama. Hindi ko iyon gagawin, sabi ni Jose.
Hinayaan ng Diyos na mangyari ang lahat sa ating pamilya sapagkat meron siyang magandang plano na gagawin sa atin. Halos iyon ang sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid. Kaya talagang ang kwentong ito sa pagitan ng magkakapatid ay kwento na kapupulutan natin ng magandang aral. Kung meron mang problema o hindi magandang sitwasyon sa pamilya, sa pagitan ng magkakapatid, magandang balikan ang kwentong ito ng buhay ni Jose at ng kanyang mga kapatid. Sapagkat malinaw, walang anumang mabigat na problema sa pagitan ng pamilya ang hindi kayang solusyonan. Kinakailangan nga lamang maging mababa ang bawat isa at hindi mataas. Kasi kapag magpapakataas ang bawat miyembro ng pamilya, kapag walang mangyayaring pagpapakababa, hindi makakamit ang pagkakasundo. Sa pagitan ng magkakapatid na Jose, nanatili silang mababa. Si Jose, bagamat may mataas na tungkulin at posisyon sa Ehipto, nanatili siya sa kanyang kababaang loob. Hindi siya nagmalaki o nagmayabang na siya ay meron ng mataas na posisyon at kayang-kaya niyang gawin ang lahat para maparusahan ang kanyang mga kapatid. Pero hindi niya yon ginawa. Ang umiral kay Jose ay ang kanyang awa, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang kababaang loob. Matuto tayo sa halimbawa ng pamilya ni Jacob, ng magkakapatid na Jose, sapagkat ang buhay nila ay buhay din natin. Ang karanasan nila bilang pamilya ay karanasan din natin bilang pamilya. Ipagkaloob nawa ng Diyos sa atin ang biyaya ng tunay na kababaan ng loob, pagmamahal, pagmamalasakit sa ating pamilya.